talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin siyempre ay yung hinatid natin papuntang Senado. Sino ba ito? Walang iba kundi si dating Congressman Rodante Marcoleta. Naihatid na natin ito from Congress to Senate. Ngayon, panoorin natin kung paano magpasalamat itong si Senator Dante Marcoleta at syempre pa yung kanyang mga sinabi, yung kanyang mga ipinangako noong eleksyon. Ito ba ay kanyang bibigyan ng priority? Malalaman natin yan. Syempre bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin, mga boss natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan at sana po mag-enjoy kayo dito sa video na ipapalabas natin sa araw na ito. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, bago tayo gumawa ng reaksyon natural, panoorin natin itong video kung paano magpasalamat ang ating senador, si Pambansang Simangot. Pero syempre, hirit lang ako ha. Shoutout na pala sa lahat ng mga subscribers, lahat ng mga viewers, lahat ng mga silent viewers, at kung sino-sino pa dyan, pati na, kasali na kayo. Sino kayo? Mga basher. Kasali kayo dyan. Huwag kayong umalis dyan. Dyan lang kayo. Stay put lang kayo dyan. Sinasagot ko naman yung mga komento ninyo. Kaya, kung ready na kayo mga bashers, kasali kayo dito ha. Manood tayo. Sabay-sabay natin panoorin yung mga sinasabi ni Kong. Bakit ba congressman ako ng congressman eh? Senator na ito eh. Senador Rodante Marcoleta. I-play na natin ang video. Para makapanayam si Senator Rodante Marcoleta. Mads, magandang hapon sa inyo dyan. Kasama si Senator Marcoleta. Yes, magandang hapon sa inyo, Wedge. At kasama natin ngayon si Senator-elect Rodante Marcoleta na fresh mula sa kanyang proclamation. Sir, kamusta? Ano pong nararamdaman natin ngayon? Siyempre, masaya tayo sapagkat naihayag natin ang ating pagpapasalamat sa lahat ng kinaukulan na sumuporta sa atin. Alam naman natin kung sino yung pinakamalaking sumuporta sa atin. Hindi ko lang siyempre masabi ng diretso, pero alam naman ng buong Pilipinas kung sino ang talagang sumuporta para na may panalo po natin ang ating kandidatura. Pag upo sa Senado, ano po yung mga panukalang batas na priority po ninyo? Ay, hindi ko naman itinago yan eh. Talagang gustong-gusto kong maibaba ang singil ng kuryente sa ating bansa at talagang pagsisikapan nating magawa yan sa lalong madaling panahon. Alam kong mahirap yan sapagkat napakarami ang stakeholders dyan at alam natin ang mga babangkain natin dyan. Ngunit, alam ko na may pamamaraan naman sa batas at kung makakatulong lahat ang aking mga kasama dito sa Senado, yun naman ang aking inaasahan. Palagay ko makakamit natin yan. Lalong-lalo na yung pangkabuhayan ng bansa natin. Kailangan na natin talaga itong iangat. Marami talagang hirap na sapagkat ang presyo ng mga bilihin ngayon, lalo na ang pagkain talaga, hindi na umaabot yung malit na kinikita ng mga pangkaraniwang magagawa. Wedge, meron ding linya ng komunikasyon kay Senator Marcoleta. Baka meron kayong gustong itanong ni Weng? Senator, hindi ako sanay ng Senator Marcoleta, napansin namin kanina dun sa iyong mensahe ay medyo naging emotional po kayo. Pwede ba namin malaman ano yung rason bakit parang emotional po kayo dun sa inyong mensahe? Emotional ba ako? Sa tingin ko, sinabi ko lang yung dapat na sabihin sapagkat nalalaman ko naman kung ano ang kalagayan ng bansa natin. At mas nakararami pa itong gusto na lang, puro akusasyon na lang. Pinakamaganda solusyon, tulungan.
hindi yung hidwaan. Yun ang importante. Kaya kung ako'y naging emotional man, palagay ko nabigyan ko lang ng emphasis ang gusto ko talagang sabihin. Sapagkat sa pagsisimula ng trabaho para ayusin mo isang bansa, kailangan walang gulo. Kailangan may pagtutulungan. Kapag hindi tayo nag-umpisa sa pagtutulungan, baka kung saan tayo mapunta. Yun lang naman ang gusto kong bigyan ng diin sa aking pagsasalita. Pwede, At hindi pansarili. Yun ang gusto ko kasing itama. Hindi pansarili ang pagsiservisyo, kundi pagsisilbi sa higit na nakararami. Senator Marcoleta, pwede bang kayo ay maging tulay or bridge para po pagkasunduin ang, sabi natin, magkakaibang partido dyan sa Senado? Kasi kung patuloy po magkakawatak-watak yan, kahit napakaganda ng mga panukala, wala mangyayari kung pag maglalabanan lang po parati. Oo, ako naman, nakalaan maging tulay tayo sa pagkakaisa, sa pagkakaunawa lahat ng stakeholders para umunad ang bansa natin. Nakalaan ako na ako ang gawin nilang tulay. At ako siguro ang, kung kinakailangan pilitin natin sila, ay gawin natin. Baka sakali, magkaintindihan kami. Ayun. Siguro, one last point po, Senator Marcoleta. Bukod dun sa mensahe ninyo kanina, may mensahe pa ba kayong gustong iparating sa mga kababayan natin na sa tingin ninyo dapat mabigyang diin sa kanila? Ayun nga, yung gusto kong mabigyan ng diin ay iwasan na natin yung paligsahan sa pagsisisihan. Ang kunin na lang natin, makahanap tayo ng mabubisang pamamaraan para sa pag-unlad ng bansa. Hindi yung batuhan ng walang patid na akusasyon. Samantalang ang kinakailangan ay makahanap ka ng lunas para sa napakaraming problema ng bansa. Wala nang hihigit pa rito Sa dami ng problemang ito kapag hindi natin ito in-address at paano natin na-addressin kung paragi na lang na ito, nakaharap na naman tayo sa impeachment. Kailangan maintindihan nila. Ito lamang impeachment na parang nakabara sa lalamunan natin. Paano mong malulunok ang pagkain mo kung barado ang lalamunan mo? Nag-aaway-aaway ang ating mga opisyalis. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila na walang patutunguhan yung pag-aaway-aaway. Yan ang gusto kong bigyan ng din. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment siguro, gagawa na ako ng paraan na itigil na natin ito. Ewan ko kung kaya nilang isulong yan. Pero sa kanang akin, doon pa lamang siguro na pag-uusapan ng 20th Congress siguro sapagkat hindi na matatapos sa 19th Congress ito Kapag dating sa 20th Senate halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate palagay ko hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan Senator Marcoleta, si Wedge po ito, may mga lumalabas sa social media na gusto ho kayong iluklok bigang magiging Senate President ng papasok na 20th Congress. Sino raw ang magluluklok sa akin? Parang ipinupush po yan ng kayo po, mga sinusulong netizen. Nila ako, okay. Alam nga naman tatanggihan ko pag niluklok nila ako. Di ba? Wala naman sigurong tatanggi dyan. Meron hong mga lumalabas na kayo raw Wala po naman ang may susunod na Miriam Defensor Santiago ng Senado ngayon. Senator Marcoleta. Siguro doon sa patakaran ng kanyang paglalatag ng kanyang mga gustong gawin, yung kanyang mga pamantayan, yung kanyang... Dahil sa abogado rin siya, so siguro doon nagkakapareho kami ng approach sapagkat siya o ako parehong nakabatay lang sa batas ang gusto naming paraan ng paglalatag ng kung anumang aksyon ang gagawin namin. At siguro dahil sa may katapangan siya, ako naman siguro may konting tapang sapagkat
pag tama talaga, kahit saan tayo mapunta, talaga naman makikipag-away tayo. Kahit nagawan pa nila ako ng kopya, alam mo naman yun. Yan. Oo nga, may hopya pa rin daw, Senator Marcoleta. Congratulations, Oo. Senator. Congratulations po, Senator Rodante Marcoleta. Salamat po sa inyo. Yan, nakapanayan po natin. Mads, maraming salamat sa inyo dyan sa Tent City. Nakasama natin, Senator-elect Marcoleta. Bago tayo magbigay ng ating komento, siyempre, unang-una, congratulations po. Isa ka ng ganap na Senador Rodante Marcoleta. Asahan po namin yung mga sinabi ninyo noong kampanya, kagaya ng sinabi niya rito. Uunahin niya at siyempre, hayag naman sa mga tao kung ano ba talaga ang gagawin niya pagdating niya doon sa Senado. Unang-una, nagpapasalamat siya. At napansin ninyo yung pagpapasalamat niya. Alam daw naman ninyo kung sino yun, yung pinakamalaking sumuporta sa kanya. Hindi niya lang banggit-banggit ng diretso. Mag-isip na kayo kung sino yun. Diba? Pero sa ganang amin, alam na namin kung sino yung mga tinutukoy ni bakit pa congressman ako ng congressman? Senador Dante Marcoleta. Diba? Ayaw niya lang mabanggit kung sino talaga yung talagang todo suporta sa kanya. At syempre, sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya, maraming salamat po. At naihatid natin siya, naitawid natin siya mula sa Kongreso papuntang Senado. Mula sa Batasan, Quezon City, dinala natin siya doon sa Pasay. Medyo matraffic-traffic ng konti. Pero kano pa man, congratulations talaga sa iyo, Senator Rodante Marcoleta. At ito na yung sinasabi niya rito. Kasi bago natin bakbakan yung mga nagsasabi sa kanya na sa kangkungan itong pupulutin, tapusin muna natin simula nung kampanya niya hanggang ngayon, hanggang naihatid natin siya doon sa Senate, kasi nanumpa na siya. So ibig sabihin, recognized na siya as senator. Pagkatapos nito, abangan ninyo, kayong mga sinasabi ninyo sa kangkungan dadalhin, abangan ninyo sa susunod na mga araw, kayo na naman ang bida rito. Tandaan ninyo yan ang sinabi natin. Total, naihatid na natin si Senator Rodante Marcoleta sa Senate, so pwede na tayong maglagalag doon sa mga nagsasabing minamaliit yung kanyang kakayanan, minamaliit yung kanyang kapasidad. Kasi nga naman, isa itong Iglesia ni Cristo, at ang Iglesia ni Cristo raw ay napakaliit lamang. At tawag nga nila minority. Bakit ngayon? Minority wins. Manyari. Yan yung sinasabi natin dito. Kaya abangan ninyo ako. Talagang gustong-gusto ko na talagang balikan itong mga ito. Kaya lang, kailangan natin tapusin, di ba? Kailangan natin ihatid. Ngayon, ihatid na natin yun na yun. Pagkatapos nito, sa susunod na mga araw, kagaya ng sinasabi ko, pagkatapos ng video na ito, abangan ninyo sa susunod na mga video ko. Yun na ang mga laman ng ating video dito. Yung mga taong nagsasabi, lalo na kayong mga vloggers sinasabihan ninyo sa kangkungan dalhin. Tignan natin ngayon. Tignan natin kung saan talaga baka kayo. Yung mga manok ninyo, olats. Congratulations sa mga manok ninyo, olats. Tuloy tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi yung reporter nga, di ba napansin ninyo, nailang siyang tawaging senator sapagkat nasanay na yung kanyang dila na magsabi ng congressman. Parang tayo din, nasanay tayo. Kasi pagising natin, natulog lang tayo, pagising natin, biglang maging senator ito. Kaya ganun pa man, eto yun. Doon sa mga nag-aabang, magtipid na kayo ng inyong mga kuryente. Siyempre, hindi naman agad-agad ito talagang may isa sa katuparan. Dadaan ito sa due process. May proseso po, hindi yung kaupo niya lang bukas libre na tayo sa kuryente. Hindi ganon. Walang ganon. Walang ganon. Tignan nyo naman yung mga nakaraang administrasyon ng 20 pesos ang kilo ng bigas. Nangyari after 3 years. Pero sana ito, si Senator Dante Marcoleta, wag naman sana umabot po ng 3 years bago po maramdaman ng mga kababayan nating Pilipino yung sinasabi ninyong below 2K na bill sa kuryente, mararamdaman nilang libre na. Kaya tayo, magtitipid na rin tayo para makasali tayo dyan. Kasi wala pong pinipilian, kagaya ng sinabi niya. Ito yung sinasabi natin dito na matapang, maasahan, may paninindigan, matapang, at higit sa lahat, may takot sa Diyos. Ito yun, kaya yung mga sinabi niya, asahan ninyo kung ano man yung mga naibigkas niya, kung ano man ay sambit niya doon sa kanyang mga rally, mga meeting di avance, kung ano-ano pa man yun, ang tawag doon, asahan na ninyo, gagawin ito ng isang Senator Rodante Marcoleta sapagkat sabi niya, pagdating sa Senado, bakbakan kagad ito. Ready ang mama, para bagang hindi siya excited. Mukhang naka-ready na siguro ang Amerikano nito, papuntang Senado. With that, sana nag-enjoy kayo dito sa inihain kong video. At syempre pa, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ayun, yan, pindutin nyo lang yan. At maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta ng ating mga video. At kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayo lahat. Pwera lang sa mga taong olats, hindi nag-iingat.